Good evening everyone. Ayan, so start na tayo. So, para sa kaalaman ng lahat, lalong-lalo na dun sa mga bago, okay, ang inyong nasa harapan, ang inyong speaker ngayong gabi, okay, wala nang ibang magpapakilala kundi ako din, okay? Ako si Mr. Noel, master teacher by profession and doing this part-time. So, ginagawa natin ito part-time. So, kung ano man po yung inyong mga trabaho, okay lang kasi hindi naman po ito nangangailangan ng mahabang oras, ano. So, tingnan natin, pag nagustuhan natin, pagtulungan natin, no commitment at all, ano. So, ito naman ay siyempre, kailangan alam ninyo yung mga bagay na pinapasok po natin. Sige, start na tayo. Paki-type nga po ang yes sa ating comment section kung ready nang makapakinig. Come on. Paki-type po ang yes kung ready na. Sabi ka nga, pag-type lang ng yes, di magawa, pag-yaman pa kaya. Yan. Sige, paki-type ng yes. Nakikita natin ang mga nagta-type ng yes. Yan. So, nagpapasukan na yung iba. Okay. Okay. Ayan. So, welcome to One Dream Aim Token Community Orientation. So, bago po natin simulan, ay simulan muna natin sa panalangin. Samahan niyo po kami na sabay-sabay tayo mag-ukol ng maikling panalangin. O aming Diyos, amang kataas-taasan, ang pagsasama-sama naming ito ay aming inihahandog sa iyo upang ikaw ay sambahin at pasalamatan. Labis ang aming pasasalamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa at paggalingang patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Ang pagpupulong na ito ay inilalapit namin sa iyo upang maging instrumento ng pagkakaisa at pagtutulungan. Tanggalin mo ang puwing sa aming mata nang kami malinawan at makakita sa pananaw at damdamin ng iba. Alisin mo ang balakid sa aming mga pandinig upang aming maulinig hindi lamang ang mga tinig, subalit ang nakakubling hinanaing, hinanakit at kahilingan ng aming kasapi. Gawin mong matalas ang aming mga pangamoy sa sanhi ng sigalot at hindi pagkakaunawaan, at upang malanghap namin ang samyo ng mabangong pananalita at pagpapahayag. Gabayan po ninyo kami upang makita ng aming mga mata at marinig ng aming tenga ang mga aral na ibibigay ng aming mga tagapagsalita. Gabayan mo ang aming mga hakbang nang matiyak namin ang landas na aming tinatahak ay yaong iyong itinakda para sa aming mga yabag. Huwag mo sanang hayaan kami na maglakad ng mag-isa o di kaya'y mga pasadilim at matisod at idapa ng aming kahinaan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, so amen. Maraming salamat sa pakikisa sa ating panalangin. Okay, so umpisan po natin sa pagbasa sa isang sita sa Biblia na matatagpuan po sa aklat ng mga ngaral. So maganda mga kaibigan na sa bawat ginagawa natin, meron tayong sinasandalan na salita ng Diyos. Ano? So sabi dito ay puhunan mo ang pera mo sa negosyo at kalaunan ay kikita ka. Ilagay mo ang pera mo sa iba't ibang negosyo dahil hindi mo alam kung ano ang kalamidad na darating dito sa mundo. Kapag makapal na ang ulap, magbubuhos ito ng ulan sa mundo at kung saan natumba ang puno, doon iyon mananatili. Kung palagi ka lang maghihintay ng magandang panahon, hindi ka makakapagtanim at wala kang ani. So napagandang paalaala sa atin mga kasama na tayo ay magkaroon ng pagnenegosyo. So bibigyan ko lang ng mga ilang diin yung mga ilang salita na nandito. Sabi diyan, ipunan mo ang pera mo sa negosyo at kalaunan ay kikita ka. So kung mapapansin nyo mga kasama, sa lipunan po natin, sa community natin, ang kumikita talaga at ang lumalago ng kanilang kaperahan ay yung talagang nagnenegosyo. Kasi tayo bilang empleyado, oo, okay lang naman tayo na nakakakain 3 beses isang araw. Pero tatandaan ninyo na
kung ang puhunan lang natin ay yung lakas natin, 'pag nagkaroon ng kabigatan 'yan, alam naman natin na no work, no pay. So, kailangan natin magdagdag ng another source of income. Okay? Then sabi din diyan, at kung saan natumba ang puno doon iyon mananatili. So, may mga opportunities na nagpabagsak sa atin, nagpadapa sa atin, pero 'wag niyong gagawing dahilan 'yan para hindi kayo bumangon, hindi kayo sumubok ulit. So, subukan niyo ito, tingnan ninyong mabuti. 'Pag nakatulong ito, nakita natin na makakatulong sa atin, subukan natin, 'di ba? Baka ito yung pinapangarap natin, baka ito yung pinapanalangin na natin na matagal. Okay? So, tingnan natin. Tapusin po natin hanggang sa matapos yung presentation para mas maintindihan natin. So, Zoom meeting rules lamang po tayo. Please keep your mic in mute while the presentation is ongoing. So, i-mute lang po natin para hindi po tayo ma-distract. Then you can type your question in the comment section and we will answer after the presentation. Kung mayroon kayong mga ilang katanungan, i-type nyo na lang sa ating comment section. Mamaya-maya ay sasagutin po natin. Then finish the presentation to fully understand the program. So tapusin po natin para mas maintindihan natin yung kabuuan. Okay, so disclaimer lamang po sa lahat ano. Any content or information that you will see in this presentation is for informative or educational purposes only. It is not intended to substitute financial advice. If you decide to accompany this information, you shall do it at your own risk. Okay? While such information has been verified, we advise you to do your own research and invest at your own risk. So, nasa wastong gulang na tayo. Nasa wastong taon na tayo para magpasya. So, wag po tayong basta-basta magdedesisyon. Dapat magkaroon kayo ng sariling pagsisiyasat. Hindi namin kukunin kayo sa magagandang salita. Ipapakita lang namin kung ano yung na-research namin, ano yung pagkaintindi namin. Ngayon, kung meron po kayong ibang nalalaman, mangyaring sabihin nyo po sa amin para magkakaintindihan tayo, magkakatulungan tayo. Mas maganda yung ganun. Okay? Now, para mas maintindihan po natin yung ating pag-uusapan kasi ito may kinalaman dun sa pag-uusapan natin. Okay, balikan natin yung tinatawag na evolution of money or history of money. Paano nagkaroon ng pera sa merkado? Na kung tutusin, nung unang panahon, wala naman gamit ang pera. Paano ba tayo nagsimula? Okay, ang tawag nun nung una ay barter o pagpapalitan ng mga kalakal. So, para makuha mo yung isang bagay dun sa isang tao, papalitan mo ng baka, papalitan mo ng baboy, o ano man yung pwede mong ipalit. Di ba? Then, sumunod ng tinatawag nating gold era. Ito naman yung nagdikta ng merkado pag papalitan mo na lang ng ginto. Di ba? Pag marami kang ginto, syempre, ikaw yung parang tinatawag na royal family. Di ba? Then, sumunod yung tinatawag nating metal coin. Nung unang labas niyan, medyo malalaki yan, di ba? Okay, natatandaan ko, natandaan ko nung bata kami, ginagawa ko ngang pamato yan eh. At saka bronze yan, hindi yan kinakalawang dati. Di ba? So, ang disadvantage lang yan, medyo mabigat, mantakin mo kung meron kang 1,000,000, tapos puro barya, ang hirap nun. Di ba? Then, naimbento yung tinatawag nating paper money. So, mas less ang production nito, mas mura ang production nito kasi papel lang, saka mas magaan. Okay? Then, sumunod yung tinatawag nating plastic cards. Yung mga ATM, yung mga credit card, di ba? So, mas less na ang production yan kasi nasa ano na lang, nasa ATM mo na lang, spice ka na lang pag mag-grocery ka o mamimili ka. Di ba? Then, sumunod yung tinatawag nating electronic money. Okay, GCash, Paymaya, using your cellphone, pwede ka nang makapag-grocery. Tama? Then, eto yung sumunod na 30% ng population ng buong mundo ay hindi pa po ito alam mga kaibigan. Kaya napakaswerte ninyo na nandito kayo ngayon. Okay? Yung tinatawag nating cryptocurrency. Yan, narinig nyo na ba yung cryptocurrency? Lalong-lalo na dun sa mga bisita natin ngayon, yung mga bagong participants natin. Okay, so pakinggan natin to. Okay, kasi 20 years ago, nag-i-exist na ang tinatawag nating cryptocurrency. Okay? Una dyan, ang sample ay yung tinatawag nating BTC o Bitcoin, the mother of all cryptocurrency. Alam niyo po ba na si Bitcoin 15 years ago, nagsimula po ito sa pagdududa. Nagsimula din po sa napakaliit na halaga, nagsimula ito sa sentabo. Pero look at Bitcoin ngayon. Naglalaro siya ng 6 million to 7 million. Doon siya naglalaro. Mantakin mo, isang piraso yun ha, isang piraso na hindi mo naman siya maawakan. Ang tawag dyan ay mga digital money. Digital na pera na hindi mo nahawakan pero pwede mo siyang pan-transact, pwede mo siyang pambili. Okay?
May mga nababalitaan natin sa internet, pinambibili nila crypto, bibili sila ng sports car, bibili sila ng bahay. Ang gamit nila eto, 'di ba? Okay. Then isa pa yung Solana, 'di ba? Makikita naman natin sa history, nagsimula yan sa maliit. Then ngayon naglalaro 14,000, 13,000, 10,000. 'Di ba? Then ito pa, yung XRP, napakatagal din ng inantay. Mamaya papakita ko sa inyo actual dun sa mga crypto wallet, yung history ng mga crypto na to para mas maintindihan ninyo yung kahalagaan ng mga crypto na to. Okay? So sa XRP, look at XRP ngayon, nasa 180, 150, 200, ganun siya naglalaro. Pero nagsimula yan sa sentabo. Okay? Now, para sa kalaman ninyo, no, ang banking system ay na-adapt na rin yung tinatawag nating cryptocurrency. So, yung mga kaibigan natin, kasama na natin na sa ibang bansa, makikita nyo dyan, may mga ATM na ng mga Bitcoin, ng mga cryptocurrency, sa Hong Kong, sa Japan, sa Amerika. Actually, meron ng ano 'di ba? Meron na siyang ATM card ng ating mga crypto. O dito sa Pilipinas, kung gusto niyo maka-witness personally ng mga ATM ng Bitcoin, pwede kayong pumunta doon sa Makati. Meron po doon. Okay? Then ganoon din, 'di ba user tayo ng GCash at saka Paymaya. Tingnan niyo ang GCash, inadapt na nila ang cryptocurrency. 'Di ba? Ang tawag doon, ang nakalagay doon sa kanilang apps ay GCrypto. Diyan makakabili na kayo ng mga crypto. Yung BNB, BTC, USDC, and a lot more. Napakarami ang pwede mong bilhin diyan. So ginagamit na nila na pang trading ang GCash. Ganon din po itong Paymaya. Nandiyan na rin, pwede ka na rin makapamili. So tingnan ninyo, itong mga wallet na to, 'di ba? Itong mga GCash na to at saka Paymaya, nag-a-adapt na sila ng crypto. So dapat ikaw din nag-a-adapt ka na rin ng pagbabago kasi ito talaga ng future ng pera. Doon talaga papunta. Okay, now, so tingnan ninyo sa mga news. Pwede rin kayong mag-research sa news. Sabi dito, Trump announces US crypto reserve. Ibig sabihin, nung una kasi, ang ginagamit nilang reserve ay ginto. Bakit? Kasi yun yung tumataas ang value. Ngayon, nakita nila na ang crypto ay tumataas ang value, lalong-lalo na yung mga malalaki ang potensyal. Kaya ginawa na rin ng Amerika ang crypto bilang reserve. Okay? So, ganun din, gumaya na rin yung iba't ibang bansa. Okay? So, yan yon. Sa Pilipinas, ito, marami rin tayong mga bababasa na news na open na rin sila pagdating po sa blockchain technology. Okay? Philippine lawmakers to propose putting government budget on blockchain. Nakita nyo? Kasi ang crypto is run by blockchain. Nasa blockchain siya tumatakbo. Okay? So, bago pa man pumutok sa Pilipinas ang blockchain technology, dapat ikaw nauna ka na. Advantage mo yun kasi nakauna ka na. Okay? Now, ano po ba itong cryptocurrency? Ano po ba ang pagkakaiba niyan sa fiat money? Ang pagkakaiba niyan, ang tawag natin kasi dito sa crypto, ang tawag diyan ay decentralized. Bakit siya decentralized? Kasi wala pong nagmo-monitor na government diyan. Kasi ang mangyayari diyan is sender to receiver. Okay, peer-to-peer na 'yan. Okay? So, ang kagandahan niyan, nakat yung other sistema dito sa centralized finance. Ang centralized finance kasi, bawat bansa merong central bank na nagmo-monitor sa mga finances nila, na nagmo-monitor dun sa mga bangko. So, tingnan ninyo ang differences nila, ang pagkakaiba nila. Sa centralized finance, si sender magta-travel pa, papunta sa bangko. Ganon din si receiver, magta-travel pa, papunta sa bangko para tanggapin, di ba? Para mag-send. Ang matindi niyan, pag offline pa. 'Di ba? Babalik na naman. Dito sa decentralized, pag-click mo pa lang, matik na 'yan. Actual time, matatanggap na ng receiver. Okay? Now, ito yung mga ilang comparison para makita ninyo. Sa traditional finance, users must share personal data. Ibig sabihin, i-share mo pa yung birthday mo, pangalan mo, saan ka nakatira, number mo, lahat na lang ibibigay mo. Pagdating sa decentralized finance, no need to disclose your personal data. Ibig sabihin, hindi mo na ibibigay yung birthday mo, hindi mo na ibibigay yung pangalan mo. Just open a wallet. Okay? Ibig sabihin, mag-create ka lang ng e-wallet mo and good to go ka na. Okay? Now, isa pa dito.
underbanked or unbanked can't access traditional financial services. So kung magkaiba kayo ng bangko, hindi mo makikita yung mga kwan nila, yung mga services nila. 'Di ba? Halimbawa, video ako. Hindi ko makikita yung mga services ng ibang bangko. 'Di ba? Oh, eto, users custody their own funds easier to avoid loss of funds. Ibig sabihin, ang kagandahan nito kahit magkakaiba kayo ng ng wallet, halimbawa kasi may mga user ng Bitget, may mga user ng Trust Wallet. So kahit magkakaiba yan, pwede ka pa rin mag-send sa kanila. Diba? Oh. Eto pa, payment can be intercepted and market can be shut down. Okay? Dito, trustless, no need to worry about no need to worry, protocol will do what it says it will do. So, ibig sabihin kung anong command na gagawin mo, yun ang mangyayari. Eto pa mga kasama. Hindi lang kasi nakalagay dito eh. Dito sa traditional finance, halimbawa, ordinaryo kang mamamayan, tapos bigla kang nag-deposit ng malaki doon sa bangko mo, maaamla ka niyan. Questionin ka, saan nang galing to, bla bla bla. Pag di mo nasagot, maamla ka, maho-hold yung pera mo. Okay, worst, hindi mo na makukuha, hindi mo na mababawi. Dito sa DeFi, kahit magkano yan, pwede mong i-deposit yan. Pwede mong i-send yan. Yun ang kagandahan yan. Kasi walang nakamonitor na bangko dyan. Kasi ano na yan, person to person na yan. Okay? Now, let's talk about One Dream Token. One of a kind, pareho doon sa mga crypto na pinakita ko sa inyo na may potential na lumaki din ang value na pwede kayong makabili ngayon sa mura. Then later on, after 1 year, okay, if God permit, ay maging $10, di ba? After 1 year or after 2 years, grabe. Kasi kung titingnan nyo yung mga history ng mga yon, talagang medyo matagal na rin mga yon. So, tingnan natin, actual, yung mga crypto na yon, kung paano ba umakyat sa ganong presyo. Okay? So, ready na kayo? Ready na kayo, ha? May naintindihan ba kayo pagdating sa cryptocurrency? Kasi gusto ko mas maintindihan ninyo, kasi ito ay mga educational purposes yung mga ibinibigay namin sa inyo, hindi lang basta papasok kayo sa isang bagay, kailangan naiintindihan nyo mga kaibigan. Okay? O sige, ready na ba? May naintindihan ba? Pag-type nga po ng 5 kung naintindihan ninyo. Pag-type ang 5 kung naintindihan. Ang crypto, meron ng konting background. Okay. Ayan. So maraming salamat sa mga masisipag na kamay na nagta-type dyan sa ating comment section. Ayan. So itong ipapakita ko sa inyo ay isang halimbawa ng crypto wallet. Okay, ang tawag natin dito ay Trust Wallet. Okay? Okay, ang tawag natin dito ay Trust Wallet. Okay. Ayaw ma-open. Ayan, ito na. So, tingnan natin. Yung nauna kong pinakita kanina, di ba? Ito yon. Nakikita nyo yung Bitcoin. Ito yon, Bitcoin BTC. Okay? Tingnan natin ang history ni BTC para magkaroon kayo ng idea. Okay. So, i-roll down natin kung kailan siya nagsimula. Ang nasa record dito, kasi hindi ko maisagad eh. Okay, nung nakaraan, naisagad ko to eh. Okay. Okay, ang price niya ngayon ay nasa 6.4 million ang isang piraso. Ulitin ko 6.4 million ang isang piraso ng Bitcoin ngayon. Pero look at Bitcoin kung paano siya nagsimula way back 2011. Okay? Hindi ko kasi maisagad, nagsimula ito sa less than 100 to 2011. Sige, sabihin na lang natin, kunin natin sa 2011. So, ilang years na siya? 14 years. Pero ito ay 2010 nagsimula. Okay? Kasi hindi na-record lahat ng history ni Bitcoin dito sa Trust Wallet. Okay? Nagsimula rin po ito sa centavo. Way back 2010. Nagsimula sa pagdududa. Ang akala nila scam dati. 'Di ba? Pero tingnan naman ninyo, years by years tumataas. 2011, 209 lang 'yan.
Then, taon-taon, tumataas. Di ba? O, pagdating ng 2013, naging 4,000 na ang isa. Then, pagdating ng 2015, 14,000. Then, pagdating ng 2018, 534,000 na. 500,000 na ang isa. Then, pagdating ng 2021, boom, 3 million na ang isa. Then, pagdating ng 2022, syempre, naging 1 million. Nag-down ang price. Pero tingnan mo naman, 2023, 2024, paakyat na siya ng paakyat. And boom, ngayon ay 6.4 million. Oh, eto ang gusto kong ma-imagine ninyo. Kasi numbers don't lie. Hindi pwedeng magsinungaling ang number. Marami na ba kayong napatalo sa mga platform? 10,000 napatalo nyo na. Tama? Kung hindi ako nagkakamali, yung iba sa inyo, tumataya pa, 100,000, 50,000, yung iba nga, 1 million. Sige. Sabihin na lang natin, nung 2011, nakita mo to at namuhunan ka ng 10,000. Mga ilan kaya ang nabili mo kung 10,000? Ma'am Liza May, nandiyan ka ba? Para ma-guide natin. Ay, nandun, naisagad ko kanina. Ma'am Liza May, nandiyan ka ba? Ma'am Liza May? Wala ka? Yes po, yes po, yes Sige. po. Kung meron kang 10,000 that time, nung 2011, isagad mo na lang ng 200. Ilan sana ang nabili mo na piraso? Piraso ng 50. Bitcoin. 50. 50 piraso. 50 piraso. Tingnan nyo to mga kasama. 50 piraso. Sabihin mo na lang, nakalimutan mo. Nakalimutan mo na. Sabihin mo na lang, na-scam ka. Pero bigla mong inopen yung wallet mo. O sige, sabihin na lang natin, alam mo, minomonitor mo, pero sabihin na lang natin na tawag dito, umabot ng 10 years. Sige, dito sa 10 years. 10 years, o dito. I-multiply mo yung 50 sa 3 million. Magkano yun? Times 2, times 3M, 3.4. 3.4. Magkano? 170 170 million. Mantakin mo. Namuunang ka ng 10,000, nilagay mo lang sa wallet mo, doing nothing, wala kang ginawa, sinave mo lang yung recovery password mo, and binuksan mo, boom. Diba? E paano kung ngayon mo siya binenta? Ngayon, diba? Tayo, matagal na tayong nagtatrabaho, pero never tayong kumita ng ganito kalupit. O sige, yung 50, kung ngayon mo siya binenta, ngayong 6.4 million ang isa, magkano sana? 320. 320 million. 320 million. Paki-multiply, Yes. paki-multiply nga ulit. 6 million. Yeah. Ay, 6.4. 6.4 million. Times 50. 320 million. 320 million. Oh, just imagine, 320 million. Pero ang pinuhunan mo, 10,000. Gaano kalupit ang nabago sa buhay mo nang dahil dyan? Diba? Oh. Oh, ito pa, isa pa. BNB. BNB BNB. Okay? Sige. I-all natin. Tingnan nyo si BNB. Kaya nga napansin ng mga ibang bansa na ang isang crypto ay pangat ng pangat, lalong-lalo na pagka may community. Tingnan ninyo, way back 2017, alam nyo, ang tagal ko nang nagtatrabaho, 2017, kung sana nakita ko ito, at alam mo na may nag-share naman sa akin ito dati, hindi lang ako naniwala. Alam nyo, mataas ang ere pagka nakatapos eh. Diba? 2017, kung may 10,000 ka at yan ang presyo nun, magkano, ilan ang nabili mo, Ma'am Liza May? Way back 2017. 112. 112 112. 8 years old lang siya ngayon. Okay. After 8 years, ngayon mo siya binanta. 112 times 68,000. 112 times 68,000. Sarado na lang natin. Ilan? 7.6 million. 7.6 million. Mantakin yung 7.6 million. Diba? Yun yung biglaan pagbenta. Pero, pag tumataas, pwede ka naman magbenta-benta eh. Dito, halimbawa. 89, nabili mo. Pwede ka na magbenta dito. Di ba?
24,000 ng isa, laki na ng profit mo niyan eh. Oh, pagka bumagsak dito, bili ka ulit kasi ganyan ang algorithm. Tapos benta ka ulit. 'Di ba? Ganun ang gagawin. Buy low, sell high. Pag mababa, bumili ka. Pag tumaas, magbenta ka. Okay? Oh, ganun 'yon. Now, siguro okay na 'yon. Oh, ito XRP, ito pinakamalupit, 'di ba? Si XRP, tingnan niyo naman kung paano nag-umpisa. 1.57. Actually, ito hindi ganito eh. Nasa centavos to, na-witness ko to eh. Pero tingnan mo. 144 pesos na nagsimula lang dati sa, 'di ba? Tapos nilagay mo lang dito and pangat na siya ng pangat. So para siyang ginto na habang tumatagal, tumataas ng value. Okay? Nga lang mga kasama, kailangan marunong din kayong bumasa ng mga crypto kasi maraming mga crypto diyan. Baka mamaya bumili ka, biglang nawalan ng value. Kaya kailangan marunong kayong bumasa at inaaral nyo din. Okay? Oh, tingnan niyo Tingnan natin, bakit ganon kalaki ang taas ni Bitcoin? Kasi dito, pagdating sa merkado, papasok yung tinatawag nating law of supply and demand. Pag mas maliit kasi ang supply niya, mas malaki ang chance na mataas ang presyo. Kasi parang kamatis yan at saka parang sibuyas. Pag maliit ang supply ng sibuyas, tapos maraming bumibili, nagmahal. Natatandaan nyo ba yung pagmahal ng sibuyas? Di ba? Na sobrang mahal. O, ganun din po ito. O, tingnan ninyo Tingnan natin si Bitcoin. Kung ang supply niya, pang buong mundo ang supply niya, ang circulating niya ay 19 million. Ilan ba ang tao sa buong mundo? Ang supply lang niya is 19 million. Dito pa lang sa Pilipinas, hindi na magkasya. Di ba? Ganun yan kalupit. Kaya ganun kataas ang value niya. Buong mundo ang tumatangkilik niya. 19 million lang ang supply niya. Kumpara kay XRP. Tingnan mo sa XRP. Ilan ang supply ng XRP? Ilan ang supply niya? 59 billion. So, ibig sabihin, mas mataas. 99. Yung circulating. 99 yung yung supply niya. Pero yung circulating niya is 59 billion. Kaya, medyo matagal siyang pataasin kasi nga ang laki ng supply. Marami siyang supply. Nakita nyo? Tingnan nyo Yung pinakita ko dito sa inyo kanina, yung history nitong si Bitcoin ay si XRP, halos magkasabay lang sila ng BNB. Tingnan nyo, ito ay anong year yan? Dito. All. Ito, anong year yan? 2014. Nauna pa nga siya kay BNB, Nakita nyo? 2014. Tingnan niyo si BNB. Si BNB, ayan 2017 lang si BNB. Pero, mas mahal siya. Tingnan mo naman, 68,000. Bakit siya mas mahal? Kasi, kung titingnan ninyo, ang supply lang ni BNB, ang supply lang niya ay nasa 139 million lang. Ikukumpara mo kay XRP na billion. At Ang saka kwan supply. kuya, tingnan mo yung total supply niya, circulating supply. Pareho na. Ibig sabihin, nakapasok na lahat yung token. Nakapasok na lahat yung crypto, nakalabas na lahat. Sa XRP, tingnan mo, check mo. Oo. Kalaki Si- ng hawak ng dab doon, malaki. Si XRP hindi pa nakalabas lahat. Tingnan ninyo si XRP hindi pa nakalabas lahat. Tingnan ninyo, 99 billion pero ang nagsisirculate pa lang ay 59 billion. 9. Kung inilabas niya yan, yung natitira dyan sa 99, di mas lalong bumaba. Di ba? Baka babalik sa piso. Pag nilabas niya yan. Pero habang sumisikat, maraming tumatangkilik, paunti-unti niyang nilalabas. Okay? Ngayon, comparison sa Dream. May potential ba na maging ganito ang presyo? Tingnan natin Punta na tayo ngayon kay Dream.
Kasi gusto namin mas naiintindihan nyo ang mga crypto. Okay? Hindi yung hype lang kayo, dito na kayo, kikita na kayo. Hindi pwedeng ganon. Okay? O, sige. Doon tayo kay Dream. Nagpapasukan yung yung iba. Okay. Okay, let's talk about Dream. Okay? Okay. Saan na? Okay, okay. Okay, ito na. Okay. Ay. Medyo bumaba siya, okay lang. Kasi maraming kumita kanina eh. Maraming tag dito. Maraming nagbenta. Ay, di pala naka-share. Okay, naka-ready na kayo? Sige nga, pag-type nga po ang 10. Excited na ba kayo makita si Dream? Yan, excited na? Excited na kayo makita si Dream? Dream come true. Okay. Okay, nakikita nyo yung nasa taas? One Dream. Yan yung token natin ha, One Dream. Present time niya present time. Present value niya ay nasa baba, 5 pesos. Mura. 5 pesos. O, tingnan ninyo ha. Okay. Okay. Bibigyan ko kayo ng sample. Sample ha. Ito. Kasi habang bumababa, bumibili ako, bili. Okay. I-guide natin si Ma'am Liza May mag-compute dun sa mga binili ko. Okay? Ma'am Liza May, nung 4, nasa 2,000 yan. Okay. Sige, Ma'am Liza May, nandiyan ka pa ba? Okay. Sige. Nung September 4, September 4 tayo nag-umpisa ha. Nakabili ako worth 2,000. Sige, lagay mo. Para Okay. nakikita nyo. September 12, bumili ulit ako 2,000 pesos. September 24, Okay. $1.56 pesos. Nakikita nyo ha? Hindi bigla ng pagbili. Pag meron, saka lang bibili. Okay? Kaysa ilagay ko dun sa bangko, dito ko siya nilagay. Okay? October 6, 2,000 ulit. Nilagay mo? Okay, yeah. Okay. October 9, nasa 2,000 ulit yan. Natira yung BNB sa iba eh. 2,000 ulit yan. Okay. Then, September 11, 4,000. 4,000. Ano? Ano ba? October 11. Ayan o, 4,000. Nakuha Okay. mo? Okay lang. Okay. Then, Saan? October 14, 2,000. October 14, 2,000. Nakuha? Okay. Then, October 15. Kailan yung October 15? Kanina? Kanina ba yun? Kanina. Kanina bumili ulit ako. 1,600. Okay. 1,600. Magkano Yes. naging punan na? 17,656. Binigla ko ba na ibinili yung 17,000? Hindi. Para lang akong nagbabangko, nagde-deposit. Pero, kung ibebenta ko siya ngayon kung ngayon ko siya ibebenta, tandaan nyo September 4 nag-umpisa. Kasi medyo mababa pa siya ngayon, mas maganda bumili kayo habang mababa kasi may potential na tumaas. Ngayon, kung ngayon ko siya, magkano ang value niya ngayon? Nasa 119,000. 119,000, bumaba pa yan kasi marami na nagbenta. Okay? Magkano ang naging profit ko? I-less mo yung pinuhunan ko. Sample, ibenta ko lahat ngayon.
Magkano na? 19,370 equals 101. Mantakin mo, 1 month pa lang. Pero ang profit na niya ay 100,000. Doing nothing, wala akong ginagawa, nilagay ko lang dyan, dineposit ko lang. Tingin nyo, pag sa bangko ko nilagay yan, magkano kaya kinita? Yung 17,000 na dineposit ko sa bangko, magkano kaya kinita? Tingin nyo, meron kayang 5,000? Meron kayang 2,000? O baka wala pang 1,000 na kinita? Pero ito challenging. What if December, sabihin natin December, nag $1 yan. O sige, yung 23,000 pieces na dream, paano kung nag $1 by December? Sige nga, multiply mo, Ma'am Liza May. Yung 23,000 pieces, i-multiply mo sa 56 pesos. Pag 56 pesos, mataas ba? Si ano nga eh, si Bitcoin nga, 6 million eh. Magkano? 1.3 million. 1.3 million. Magkano pinuhunan mo? 17,000. Kailan ba yung December? 2 months pa. E paano kung mag $1 dyan? E paano kung hindi pala $1 lang? E paano kung nag $2 yan? Kaya ba? Oo, bakit? Ang liit ng supply nito. Ulitin ko ang liit ng supply. Magkano lang ba ang supply? Tingnan nyo ang supply. Ilan ang supply? Ilan? Asan na? 888,000. O eto, yun yung maximum supply. Pero ang circulating na lang, yun ang tingnan ninyo. Kasi meron siyang burning. Ilan na lang ang circulating? 831,000. Wala pang 1 million. So, ibig sabihin, pag merong, tawag dito, merong 1,000 na holder na, just imagine, pag merong 1,000 na holder na, grabe na yan. Eh, tingnan mo ang holder pa lang natin, 299. Tama? 300 na dun sa BC Scan. 300 na ba? Okay. 320 dun sa BC Scan. 299. Ibig sabihin may nagbenta na. Oo. Oo. Ay nag-pull out. May nag-pull out, binenta niya yung yung token niya. Okay? Actually, marami nang kumita dyan. May mga kumita ng 20,000, 50,000. Okay lang. Kontento na sila dun eh. Pero tingin nyo, yun ba ang tinitingnan ninyo? Diba? Okay lang naman eh, nakumurot ka. Diba? Kasi kailangan mo. Pero kung hindi mo kailangan, ba't mo bubunutin kung meron kang nakikitang may magandang pupuntahan? Tingin nyo, kayo mag-type. After 1 year na tuloy-tuloy to na dumadami, sabihin natin umabot tayo ng 10,000 na holder. O sige, sabihin na lang natin 5,000. Ilan kaya ang value nito? Tingin nyo, type nyo dyan. Ilan kaya ang value nito? Pag meron tayong 5,000 holder at pinagtulong-tulungan natin na i-market to, paramihin natin to, tingin nyo, magkano? Sige nga, type nyo nga dyan. Sige, tingnan natin. $10? Magkano yung $10 sa peso? 600. O, sige nga, multiply mo sa 600 yung token ko. 23,332 ba yun? Oo. Sige nga. 232 times not 600. Magkano? Oh, wow, 13,000,000.9. Pak, di ba? Pwede bang mangyari yon? Pwede. Ang liit ng supply eh. Di ba? Si BNB nga eh. Di ba? Ilang milyon? 139 million. Eh, ito wala pang 1 million ang supply. Gets? Malinaw? Kaya wag kayong padadala sa mga foods. Alam niyo yung foods? At saka yun sa mga froggy, yung mga jumping jack.
Malinaw. Focus tayo. Focus. Follow one course until success. Focus. Okay? O, yan. Malinaw po ba? Malinaw ah. Hindi na para sa hindi na kailangan na ipakita pa yung hindi maganda sa ibang token, ipakita natin yung kagandahan nito. Okay? Para at least maging malinaw sa atin. Okay. O, ngayon, may mga question po ba tayo? Meron? May question?